Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako usab ang inyong igsuon nga si Brother Jade Fernandez, nga usa ka aktibong miyembro sa Association of Catholic Apologists nga naa nahimutang sa San Pedro Cathedral, Davao City. Ako na usab inyong makauban sa hamubo nga panahon aron sa paghisgot-hisgot sa mga butang nga dunay kalabutan sa atong pagtuong Katoliko. Apan usa nako sugdan ang panaghisgot kung gitimbaya ang spiritual director si Father Nelson Cabasisi o ang presidente sa ACA nga mao si Sir Raven Castañeda. Ug usab akong gitimbaya sila Sir Richel, Sir Peter, sila Sir Lolong, ug mga uban pang kaubanan, no, daghan kaayo. Daghan sila, dili na ko ma-mention sila isa-isa. Maayong adlaw kaninyong tanan. So, aniya na usab ako, no? Inyong igsuon, ubos nga alagad, no? Aron sa paghisgot sa kining gitawag nato og sakramento. Apan ang main topic nato karong panahon na kining gitawag nato og naay usa ka supporter sa SSPS nga militok nga valid pero harmful, no, kana nga pulong valid pero harmful. So ato na siyang usisaon pag-ayo kung sakto ba na, no, kung sakto ba nga valid pero harmful, ato na siyang hisgutan pag-ayo. Himay-himayo nato pag-ayo pinaagi sa mga dokumento, no, og mga deklarasyon sa ato ang simbahan. So, kaning maong pulong nga gilitok sa usa ka SSPX supporter nga valid pero harmful, masabot nato pag-ayo, no, kung sakto ba o sayop. Pinaagi sa pagsubay sa kining pagtuon og insakto sa kining mahitungod sa sakramento. Nganuman, tungod kay sa iyang paglitok sa kining pulong nga valid pero harmful, nga ang iyang gipasabot ang kining Eucharistia, no? Eucharistia nga gina-celebrar sa ato ang kaparian diha sulod sa simbahan panahon sa misa. Matod pa niya, valid pero harmful. Valid pero harmful. Katawa ko ba hantod karon di ko maimutang, no, ang ilawom sa ako ang kalag ang nagsigi kog katawa. Ngano man, wa man mahisabti pag-ayo. Wa mahisabti pag-ayo ang konsepto sa sakramento sumala sa gitudlo sa simbahan, Iglesia Katolika. So, atong sugdan. Una, unsa man kining gitawag nato og sakramento. Nasayod kita nga ang sakramento, no, mao kini ang sakramento mao kini siya ang gitawag og external, no, external or sensible sign. No, makita, no? Makita sa atong mga senses ba? Kining makita, no, o ma-sense, no, madakpan sa atong mga senses, makita, masimhot, no, matilawan, no, madungog. So external siya aron mapukaw ang ato ang mga senses. Unya kanipod siya ang sakramento kining instituted, no, si Kristo mismo mooy magtutukod, no, niining maong sakramento. Ug kining sakramento mo hinungdan ni ngadto sa pagdawat sa grasya. Dawat sa grasya. Hinungdan ni siya sa pagdawat sa grasya. Cause, no? It causes the grace it signifies. Okay? So, dinhi ko mo focus, dunay upat, no? Dunay upat ka bahin
the essence, no, sa sakramento. Dunay upat ka esensya ang sakramento. Apan mo focus lang ko sa kining usa, no, kining it causes the grace it signifies. So sensible, no, sensible siya, mapukaw ang ato ang mga senses, no, makita, masimhot, matilawan, madungog, mga senses, no, ma-feel, no. Unang-una, kaduha, it is a sign, no, it is a sign. Tungod kay dili lang siya taman diha, no, dili lang siya taman diha sa maong mga kanang material na mga butang, tubig, pan, bino. Dili lang siya taman diha sa mga material nga butang. Usa diha sa buhat. Kung dili duna siya gi paluyuhan nga mas lawom pa ug mas gamhanan. Okay? So it is a sign. What about tanaw ka di traffic light, pula na gani, it is a sign. Pula, dili lang siya taman nga pula. Pula lagi ang color, pero unsa gipasabot niya. So doon na siya sign, no? Sign siya nga mo stop na ka kay pula na. Mo green na pod, mo go na ka. Ayog stop, no? Sa sakramento mao gihapon, no? It is instituted by Christ, no? Mo na ikatulo, no? 1 2 3 ang ikatulo instituted by Christ. Kristo mismo maoy nagtukod niya na tungod kay walay lain makahatag og grasya gawas sa Dios. Unya si Kristo Dios man. Okay? Og gihimo niya kining maong sakramento ingon nga dagay dayanan, no? Dagay dayanan sa grasya. Diha na ipahimutang, no? Mura siya kanang sandayong sa grasya padungan hinato. Unya it causes, no? It causes the grace. It signifies grasya, no? Dunay duha ka grasya atong madawat ni ana, no? Sa sakramento. Kining sanctifying grace o the specific grace, no? Specific sacramental grace, specific to each sacrament. Kumbaga grasya, no, nga makapahilangit, makapasantos nato. O usab nasay sacramental grace, specific niya. Kay malalahi man na ang mga grasya ang imong madawat niya ng 7 ka sakramento. Ang grasya nga madawat nimo sa bunyag dili ginasama sa grasya nga madawat nimo diha sa imong kumpirma. O imo pong grasyang madawat is kumpirma, di po nasama sa grasyang madawat nimo sa kining Eucharistia. So managlahi sila og mga sacramental grace. So dinhi ko, no? So dinhi ta mo maghisgot sa kining mga grasya. It causes na ang grasya, it causes the grace it signifies. So pahilaw man nato, no? Dapat natong pahilaw man kining gitawag nato og sakramento. So ang sakramento doon na siya gitawag og matter and form. Matter and form. So unsa man ning gitawag nato og matter? Ang matter mao na siya ang material or sensible action or gesture, no? Kay dili man tanan sakramento dunay material nga butang. Sama pananglitan sa kining kasal, no? Wala may material nga butang. Apan duna ang aksyon. Sa pagkapari, no? Wala may specific nga material nga butang diha, no? Apan duna ang aksyon, no? Duna ang aksyon. So naay matter o naay form. Ang matter kinahanglan anaa, no? Kay kung wala ang matter dili mahitabo ang sakramento. Unya sa matter duna tay gitawag og remote matter o proximate matter. Ang remote matter, no? O ang remote matter mo na siya ang
ah, mao na siya ang kining gitawag nato ang matter mismo, the thing. The thing. Before pa siya gamiton, mao na siya ang matter. Nya, sa diha nga gamito na siya, no? No? Nahimo na to siyang appeal ang aksyon, no? The words, the actions sa diha sa ministro, no? Diha sa ministro, tawag na siya og proximate matter. Mo ni siya ang mga basic material element, no? Sa nga gigamit as action kanang remote matter. Yeah. By analogy, any equivalent element is called remote matter, even if it is not material. No? In the case of baptism, ang remote matter ang kining gitawag natong natural water. Nya, ang form. Ang form, mauna siya ang action. Ang action. Ano? Ang form, mauna siya ang kining words nga litukon. Litukon sa ministro aron mahimong kumpleto ang sakramento. Mahimong kumpleto ang esensya sa sakramento. Pananglitan diha sa bunyag, no? Sa bunyag. Diha sa bunyag naa ang tubig. Kung imo lang nang ibukbo, no? Ang ministro igo lang mo bukbo sa tubig nganha sa bunyaganan ug wa siya ilitok. No? Wa siya ilitok. Wala makumpleto ang esensya sa sakramento. Wala makumpleto. Kinahanglan ilitok gid niya ang mga words. Kay mo to'y maghatag og form aron makumpleto ang sakramento sa bunyag. Samang pagkaagi diya sa Eucharistia, kinahanglan na ang matter og na ang form ang gilitok. Now, matuod nga ang matter ug ang form sa sacrament, ang matter ug ang form sa sacrament, dili mausab, immutable. No? Immutable. Si Kristo lang ang pwede makausab. No? Si Kristo lang ang pwede makausab. Pero angay na tong sabtan. Unsa nga bahin ang mausab? Kay doon naman tayo gitawag nga changes, no? In the matter and changes in the form. No? Changes in the matter and changes in the, especially in kaning gitawag na to remote matter, katong material mismo. No? Itong material mismo panalitan sa bunyag, tubig, no? Tubig. Dunay changes. Usahay, di gyud na malikayan. Dunay changes. Apan sa unsang paagihan nga dunay changes. Okay, magsugod ta sa matter. Changes in the remote matter, no? Dunay pag-usab sa remote matter. Doon na siya gitawag nga substantial change o accidental change. Kung ikaw nga naminaw, no, niining ato ang panaghisgot, kung doon na kay background sa metaphysics, mas dali nimong masabtan unsa ang substance, unsa ang accidents. Sa dali nga pagsabot, nga inato nga pagsabot, ang substance, muna siya nakapamao sa usa ka butang. No? Pananglitan, ako, nakita ko ninyo, tao. Tao ko inyo makita. Muna akong substance. No? Pero dunay mga accidents nako. No? Ikaw, ug ako, tao. We have the same, no? Managsama kita og substansya. Pero ang imong dagway dili man sama na kog dagway. Dangas-dangas man ko, upaw-upaw. Pero ikaw, no? Posibleng dili, no? Dili ta man nagsamag dagway.
no, dili ta man nagsamag dagway. Kay bangason man ko, posible ikaw dili ka bangason, no? Taas man kag buhok, posible. Taas man ka kaysa ako, posible. Or posible mas mubo ka kaysa nako, no? So ang kanang mga butang nga wala nakapahilabot diha sa substance sa pagkatao, muna siyang gitawag nato og accidents. Accidents. Lapis o ballpen. Doon ako'y ballpen, no? Kini ballpen. Kini gihapon ballpen. Managsama sila nga ballpen. Pero kani nga ballpen lahi kaysa kani nga ballpen, kay kini nga ballpen color itom. Kani siya nga ballpen color pula. So kanang color niya gitawag nato og accident. Pero managsama silang ballpen. Substance nila, ang substansya nila, managsama ra. Managlahi lang sila, pinaagi sa accidents. Okay? Sa unsang paagi managlahi sila. Kay ang accident ani, tawag og pula ang iyang color. Ang accident ani, tawag og ito may ang color. Okay? So nasabta na to ang substance. Karon ato na siyang i-apply nganha sa sakramento. Kung dunay substantial change, no? Kung dunay substantial change diha sa sakramento, dili na siya mao, no? Dili na siya madawat. Apan kung dunay accidental change sa sakramento, madawat ra, okay ra, pananglitan. Kanang tubig nga gamiton diha sa pagbunyag. Kinahanglan dili siya gamiton kung gibutangan siya juice, powder juice. Nausab na ang iyang substance. Dili na siya water. Juice na ang tawag. No? So, dili siya pwede. Kay dunay substantial change. O di baka, ang imong ibutang kining tubig, dagat, dili siya pwede. Kay, gitawag na siya substantial change. Dunay change sa matter. Dili na siya pure nga tubig, kundili tubig na sa dagat nga doon na asin. So nausab ang iyang substansya. Dili na siya pure water, kundili seawater. Dili na siya pwede. Kaya doon na substantial change. Dili siya magamit diha sa sakramento. Okay. Doon na substantial change diha. Dili siya madawat. Apan kung tubig siya, unya nahitabo nga init siya, no? Init nga tubig. Butan to maligam-gam nga tubig kay napabukal nimo unya, napabukal, no? Unya kining init-init siya. Dagan ang pila ka minuto, dugay-dugay nga minuto. Maligam-gam siya, init-init. Pero kanang tubiga, tubig lang gihapon nga pure, no? Way laing sagol. Gitawag siya og accidental change. Okay? Accidental change. Usa pa nga mga butang. Tubig nga gikan sa gripo o tubig nga gikan sa tubod, nga natural nga tubod. Managsama silang tubig apan dunay accidental change. Sato pa kay accidental change lang pwede siya gamiton. No? Sama sa nahitabo sa karaang panahon during the New Testament times. Ang mga kining mga apostol, mga disciples, no, nga namunyag. Doon ay tubig nga diha lang sa daplin, no? Na ay tubig diha nga gamay nga tubig. Kasagaran anak kay disyerto man lang panahon, so oasis to siya, no? Oasis na tubig. Pwede siya gamiton. Pero
doon na po'y tubig nga sinalod nila, no? Sinalod nila gikan sa uwan. Tubig hapon, no tubig. So, ang tubig nga naa dito sa oasis, no? O aning tubig nga gikan sa ulan, pure man na siya. Pariho man na silang matuod nga tubig, no? Matuod nga tubig. So, gikan sa balon, no? Gikan sa balon nga tubig o gikan sa ulan nga tubig, managlahi man sa ginikanan, no? Gigikanan. Pero mao lang na siya ang gitawag na tuog accidental change sa matter. So, walay problema, no? Kung dunay accidental change. Kung bugnaw siya, kung init siya, kung gikan ba siya sa tubod, o kung gikan ba siya sa sapa, o kung gikan ba siya sa ulan, basta kay tubig, walay problema. No? Kay gitawag na siya og accidental change sa remote matter. Okay. Ang dili madawat diha kung dunay substantial change. Okay? So, ikadua, kining gitawag nato og form sa sakrament. Mao ni ang dili, mao ni ang isa ka butang nga dili kaayo masabtan. Dili kay masabtan. Kini gitawag form sa sakrament. Sa form sa sakrament, dunay substantial change, no? Ug dunay gihapoy accidental change. Sama sa matter, remote matter, dunay siya substantial change ug accidental change. So kung accidental change gani, pwede ra madawat siya nga ingon nga matter. Pero kung substantial change na gani ang mahitabo, dili siya madawat. Dili siya mahimong balido, no? Nga elemento diha gamiton sa sakramento. Kumusta man ang form? Mao gihapon, no? Mao gihapon. Ang form dunay panahon nga mausab ang substance. Mo nang dili siya madawat. No? Substance. Panalitan. Unsa may kining form, no? Nga gigamit diha sa bunyag. No? Unsay substance sa form diha sa bunyag. Ang pulong, ang tubag mao ang pulong nga ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Muna ang substance sa form. No? Ang sakto nga pulong. Dunay substantial change diha sa form. Pananglitan mo ingon ko, ako nagabunyag kanimo sa ngalan ni Pedro o San Pablo. Aduna siya substantial change. Dili siya madawat. Dili siya madawat. Kaya nga naman, dunay substantial change. Okay? Nya, kumusta man ang accidental change? So, kung substantial change, dunay substantial change, mausab ang pulong, mausab ang meaning. Okay? Imbis na sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, gihimo naman noon niya, sa ngalan ni Pedro, sa ngalan ni Kristo. Dili. Sayo. Dili pwede ang substantial change sa form. Pero kung accidental change, no, madawat siya. Ang form, no, madawat siya. Ingon nga kabahin diha aron himong balido ang kining sakramento. Nga naman. Pananglitan. Ang form, no, sa bunyag ingon og ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Apan dunay mga tao, no? Dunay mga tao nga dili perpekto ang ilang paggamit sa mga pulong. Apan accidentally na change niya into something. But no, pero apan no, ang iyang meaning wala mausab. Wala mausab ang meaning. Pananglitan sa bunyag. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo.
Mausab, ako usa ka Katoliko. Nagabunyag kanimo sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Lain pa, ako sulugoon lamang sa Dios. Wala ko kahibalo sa matuod nga porma sa sakramento sa bunyag. Apan kay emergency man kini nga kinahanglan mabunyagan ko ikaw. Ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Man sa Espiritu Santo. So dunay mga dungag nga mga pulong, no? Apan ang meaning wala mausab. Gitawag siya og accidental change. Sa samang pagkaagi, no? Sa samang pagkaagi diha sa Eucharistia, no? Diha sa Eucharistia. It is an accident, no? Nga dili Latin ang imuhang pulong. That does not, no? Wala na siya mausab ang substance. Kay Latin ang pulong. Wala mausab ang substance sa form. Mag-Greek. Okay, Greek. Labi na tong sa panahon ni Kristo, no? Kay Aramaico man. Apan ang meaning wala mausab, no? Mag-Greek man, ma-Latin, ma-English, ma-Bisaya, ma-Tagalog. Walay problema sa form. Nga naman, it is accidental change. Whether we like it or not, it is an accidental change. So kay accidental change man siya, mahimo gihapong balido ang sakramento. So, balik ta. Kung dunay kausaban diha sa substansya, dili siya madawat nga kabahin sa matter, or dili siya madawat kabahin nga form. Kung dunay accidental change diha sa matter o diha baka sa form, walay problema. Kay accidental change lang siya. Okay? So mawita na makadungog ko nga, dili balido. Kay lahi ng pulong. Nawala ng 4. Makatawa lang ka, no? Makatawa ta. Kay nahimo daw dili sakto. Dili na valid kay sa una na ay 4, karon gitanggal na ang 4. Sa ba unang pagkasabutan? Dili na mao, sayop na, no? Sayop na siya. Okay, sige kog tan-aw sa video. Makurutan ka ba nga? Ngano na siya? Apologist, giilang apologist, pero wa makasabot. No? Wa makasabot. Ato na pong sabton kay, no? Ato na pong siyang sabton kay kulang lagi sa training, no? Kulang man sa training, kulang sa kahibalo. Unya kay ang kahibalo kinahanglan man na siya aron mahimong tulid ang imuhang pagtudlo. Nya wa man niya mahisabti substantial change, accidental change diya sa form. Okay? So, muna siya, matter and form. Doon na dua, kito na may upat ka requirement para mahimong balido ang sakramento. Ministro. Okay, ministro. Kining ministro kinahanglan nga valid ang iyahang ministro. Dili pwede nga diha sa sakramento ang dapat lang nga mo perform, mo act as minister sa sakrament, mo ang pari, dili pwede ang laiko. No, dili pwede ang laiko, dili pwede bisag kinsa. Kinahanglan nga ang mo act diha sa sakramento katug yung kung sa bunyag pwede man nga pwede man bisag kinsa as long as nakapalo sa matter and form, walay problema bisag kinsa ang mahimong ministro diha. Pwede gani ang irehis, no? Pwedeng irehis, mumunyag. Okay? So, basta kay na ang matter ug form, no? Buhat diha sa irehis, katong bunyag nga gihimo sa irehis, balido to atong tawhano, atong bataa. Pero diha sa Eucharistia, sa kasal, no? Sa kasal, kinahanglan nga
balido, no, ordinado nga pari ang mo mahimong ministro diha, no? Kinahanglan. Okay? So, kina. Katulo. Kaupat, intention. Intention. So ato ning sabtong paghayo ning gitawag og intention. Kay sa ako ang nadungog, no? Sa ako ang nadungog ningon sa kining supporter sa SSPX, inbalido ng misa. Inbalido ng misa. Kinang numero sordo. Kay wa nakasunod sa intention sa simbahan. Katawa na po ko. Katawa mo sa day ngano ingon ana man yang pagsabot dili man na maumoy tudlo sa simbahan. Unsa ang intensyon? Oh, hato na pud nang ukayon. Unsa di ay ang intensyon? Okay, niya. Ang intensyon sa minister diha sa sakramento. Dunay upat. Basig wala masayod niya atong mga igsuon nga supporter sa SSPX. Dunay upat ka klase nga intensyon. No, dunay upat ka klase. Una, kining gitawag nato og actual intention. Actual intention. Ikaduha, kining gitawag nato og virtual intention. Katulo, kining gitawag og habitual intention. Kaupat, kining interpretative intention. Ang gitawag og actual intention kanang diha na explicitly, no? Naa panalitan ako kita ko bata nga himatyon, no? Makita dahil akong intention, no? Naa mismo diha ingan puntuha present diha ug maong puntuha ug maong higayuna, maong lugara na ako'y intention nga bunyagan siya. That's actual, no? Mo na gitawag actual. Ang virtual intention tawag og kining intention nga naa kaniadto sa pagsugod apan sa diha dagan ang pila ka minuto wa nimo damha nga nakalimot ka nga mo dito imong intention. Mura bag panalitan ang akong intention mo biyahe ko padung og Tagum. Na, intention ako sakay kog kining kuan, sakay kog bus. Unya drop kog Panabo. Unya nalingaw ko didto. Lingaw ko kining hapit-hapit, nya hapit po ko og kanang kananan kay gigutom. Unya balik kog sakay. Nya sa diyang pagsakay nako, padung man kog Tagum. Daghan kay ko gihuna-huna. Nga kining mga butang nga way kalabutan sa akong katuyuan dito sa Tagum. Gitawag na siya og virtual intention, no? Gitawag na siya og virtual intention. Nga naman kay bisan tuod nga nakalimot ka nga moadto day kag Tagum pero nagpadayon ka sa imuhang paglakaw, no? Pagbiyahe, nagpadayon ka padung og Tagum. So naa kay virtual intention. Virtual tungod kay ang force, no? The force ang kitawag virtus, no, sa imong action naa gihapon, no? Murag sa at a particular moment nakalimot ka nga mao dayto imong purpose pero at the end mao gyud ang imong purpose, ba? So gitawag na siya og virtual intention. Ang pari, no, sa pagsugod pa lang niya, no? Sa pagsugod pa lang niya diha sa dili pa siya magmisa, magsuot na siya, no? Magsuot na siya sa iyahang mga suotonon diha sa misa, ang mga vestment niya. Bisan tuod nga wala siya explicitly, no, naghuna-huna nga he wants to celebrate a mass.
kay lahi man na pare nya kuan diri ni sakristan sugo pa siya pag kuha ato dong pero sa diha nagsuot na siya sa iyahang mga prepara na siya sa iyang mga gamit nya na pa yung bata dre na amin pod to mga bata dito pero naa ang iyahang virtual intention no naa na ang virtual intention gitawag to siya virtual intention kay padung man siya magmisa no? Kining habitual intention is an actual intention that one had before and never retracted. No? Naa kaniadto niya presently, no? Present and actual, here and now, dili siya makita, dili explicit. Gitawag siya og habitual. No? Panalitan, gusto ko mo eskwela. Gusto ko nga dawat ko grado nga dako. Pero sa diha nga eskwela nako, usahay gitamad ko, no, gitamad ko. Tamad ko mag-study, tamad ko answer assignment. So dili na matuman ang ako ang gusto nga makadawat og dakong grado. Apan nagpabilin ko nga estudyante, nagpabilin ko sa akong pag-eskwela. So, naa ang habitual intention. Ang interpretative intention, nga nag-presume nga ang tao, ang person, conscious of the real situation. Even though nga wala siya, no, never had, no, does not now have that intention. Interpretative, murag gi-interpret nimo nga na intention, no? Pero wa di ay hindi naman, no? Okay. Wa di. So, summarize na to ang actual intention, present nga mao gyud nag-influence sa actual nga kanang present sa maog yung higayuna na agyud ang intention. Aware, no? Aware siya. Mao gyud na ang iyang intention at that particular moment. Actual intention na. Virtual intention ang tawag kung ang present, no? Intention is present. It influences the action. Pero usahay ang agent, no? Ang person dili siya aware nga maoday na ang iyang intention. Usahay. Kita siya virtual intention. Okay, usahay na ay mga distraction. Habitual, no? Habitual intention gitawag. Nga naa kaniadto, no, sa niaging panahon, pero sa kining presente nga panahon wala nakaapekto sa iyang mga aksyon. No? No? Pero ang iyang purpose, no, ang iyang purpose wala pa mahuman, no? Wala pa mahuman. So habitual ang tawag sa intention. Ning kamot kay kung magbinisaya ni kay atong mga references available English, pag paningkamutan ako niya ako dili ko nga pasensya na kay dili kay ko Bisaya. Kay nagdako ko nga Hilonggo niya dili pag-abot og Davao Bisaya nako. Pero nagdako ko nga Hilonggo nang naay murag naay language gap nga inyong madakpan sa atong panaghiskot. Pero sige lang, no? Sa grasya sa Dios nga makapaningkamot nga ma-explain og sakto kining mga butang. So, karon kay na-clarify na nato, no? Kining gitawag nato intention. Diya sa pag-administrar sa sakramento, ang ministro kinahanglan dunay actual nga intention. Unsay pasubot actual. Doon na siya actual intention nga buhaton ang maong sakramento. No? Doon na siya actual nga buhaton ang maong sakramento. Mo nagipasabot sa intention. Or at least naa siya virtual intention. No? At least naa siya virtual intention. Mo na minimal, no? Minimal requirement. At least virtual intention. Pero mas maayo gitong actual, no? Mas maayo gitong na siya actual intention. Sa diha dayon anang puntuha
anang lugar aware siya sa intention nga magmisa siya, aware siya sa intention nga magbunyag siya. Pero ang minimal requirement, at least naa siya virtual intention nga. Dili siya aware, no? Nga mamunyag dai siya o dili siya aware nga magmisa dai siya. Pero iyang ginabuhat, no? Iyang ginabuhat. Mo siya itawag virtual intention. Para sa balido nga pagdawat sa sakramento, dili enough nga dunay habitual intention, or in the case kanang na necessity, no? At least interpretative intention. Kay usahay kining nay mga tao nga dili sa eksperto, pareha sa tuwa nga mga laiko nga dunay kahibalo nga pero dunay mga tao nga gusto na sila bubunyag anang himatyunon na gyud, no, emergency, no, in case of necessity himatyunon na ang bata pero gusto gid niya bunyagan, kabalo siya nga pwede mamunyag, no? So interpretative intention, no? So bahin sa object of the intention, ang ministro kinahanglan mag-intend, no, nga himuon kung unsay gibuhat sa simbahan pinaagi sa sakramento. Object, no? Unsay object sa imong intention? Kumbaga, unsay intention nimo? Sa Binisaya ana ra man, no? Unsay intention nimo nganong magsuwat man ka? No? Ang katong gitawag og object of intention, katong magsuwat ko kay gusto ko makahibalo ang ako ang lolo dito sa Cebu. Magsuwat ko niya nga lo anhi diri lo kay gusto ming makakita nimo. Gusto namong pahibaloon nga diri na lang ka magpuyo. Buto ang object sa imong intention. No? Pero atong i-apply diha sa misa, object of the intention nga ang kinahanglan ang ministro dunay intention nga magbuhat kung unsay gusto sa simbahan nga mahitabo diha sa sakramento. No, diha sa sakramento. To do what the church does through the sacraments. Unsa may ginabuhat di ay sa simbahan. Unsa may katuyuan sa simbahan. Unsa may naandan nga ginabuhat sa simbahan sa panahon nga maghatag na nian ng maong sakramento. Okay? Ang katong object of intention. Okay? It is not necessary to intend what the church intends, but only what she actually does, even if what she does is not known explicitly. For example, in an extreme case, a Muslim midwife may baptize a child out of sympathy. Okay? So, pwede ang Muslim nga midwife nga, uy, himatyunon ang bata. Pero naluoy siya, kining bata Kristiyano ni, bunyagan ko siya. Bro, siya kabalo nga maotoy apil to siya sa buhat sa simbahan, no? Apil to siya sa buhat sa simbahan. O siya masayod ba nga kanang pagbunyag ay buhat din na sa simbahan. Aron makristyano ang bata, mabunyagan ang bata, mapasaylo ang iyang original sin. Di ba mauna? No? Di ba mauna ang ginabuhat sa simbahan? Unsa man katuyuan nga magbunyag ang magbunyag og bata aron mapasaylo ang iyang sala nga panulundon. Pero ang Muslim wa siya kabalo nga mao din tuyo sa simbahan. No? Wala siya kabalo nga mao din tuyo sa simbahan. Mao din buhat sa simbahan. Anong ginabuhat man ni sa simbahan? Mao din ang tuyo. Pero ang Muslim nga midwife wa siya kabalo nga mao din na ang the reason behind ngano ginabuhat na sa simbahan. Okay? So, if the matter and form are properly used, the baptism is valid. Okay? Kung naa ang matter, na ang form, ang maong midwife nga nagperform sa pagbautismo, baptismo na balido. Bahin na punta sa kining
kining unsa may kining giingon sa simbahan kay makadug mangguta nga ang kuan ko no, ang intention ko no, na 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 namantsahan naman noon sa kinahanglan maon ingon ani ang rito. Taka katawa ka ba no? Ang intention sa simbahan unsa gibuhat sa simbahan mao ni kinahanglan ingon ani ang rito. Pwede ba day na? Wala dili man na doktrina sa Katoliko. Ingon ana kinahanglan buhaton ang sakramento pinaagi sa ingon ani nga rito. Wala man. Dili man na mao ang doktrina sa Katoliko. Abot ang kinsang doktrina na mao bitaw nang dili gid na madawat sa simbahan, no? Nga mahiusa pagbalik ang grupo sa SSPX. Tungod niya na isa na sa mga rason nga magbuot-buot og kaugalingong doktrina ang SSPX nga dili doktrina sa simbahan. Laliman mo na ingno, nanay upat kining requirement aron mahimong balido ang sakramento. Unya kini siya ikopat ang intention pakapinan og kinahanglan ingon ani nga rito. Pwede ba day na? Dili na pwede. Doktrina na sa op-op. Tanaw na to. Unsay giingon sa kining fundamentals of Catholic dogma. Okay. Kining giingon diri sa fundamentals of Catholic dogma. Gipasabot nga dili kinahanglan nga ang maong sakramento buhaton diha sa specific nga Catholic rite. No? Specific Catholic rite. No? Natay diha sa Latin rite na ay Novus Ordo, no? Na ay Tridentine Mass, no? Novus Ordo pareho man ang Latin, Novus Ordo Latin. Gawasan na sa Vatican Latin man na. Nya kini pong Tridentine Mass pareho man sa Latin, no? So unsa may giingon, no? Unsa may giingon? Yes, fundamentals of Catholic dogma. Objectively considered, the intention of doing what the church does suffices. Sa ato pa, ang intention sa simbahan, no? Kung unsay ginabuhat sa simbahan diha sa sakramento, igo na aron mahimong balido ang maong sakramento. No? The minister therefore does not need to intend what the church intends. No? Namely, to produce the effects of the sacrament. For example, the forgiveness of sins. Neither does he need to intend to execute a specific Catholic rite. Neither does he intend to execute a specific Catholic rite. It suffices, no? Sakto na, if we have the intention of performing the religious action as it is current among Christians. It is the religious action, not specific rite. Mao bitaw na nga bisan gani ang Eastern Catholic rites. Valid nga sakrament. Tungod kay wala man na mag ang sakramento wala nagadepende kung unsa nga rights ang imong gisunod. As long as na ang intention nga buhaton ang sakrament aron sa pag-produce sa maong grasya, no? Pagpahimutang sa maong grasya, naa ang matter and form ug naa ang ministro. Mao na ang sayop manggod niini mga supporter sa SSPX kay muingon nga kining kinahanglan ingon ani ang buhaton kan intention dili naman ang intention. Ingon na sila nga kinahanglan magwali tudlo say mga pagtulunan sa simbahan dili naman ang gusto simbahan sayop nga pagsabot.
Wala man ay labot ng pagwali. Dili ang pagwali, dili man nakabahin sa sakramento. No? Ang pagwali, ang pagtudlo, dili kabahin sa sakramento. Sa Eucharistia. Dili siya requirement. Kung magtudlo ang pari, magtudlo ang pari og kining mga doktrina sa simbahan, dili na kabahin sa upat. Dili na siya kabahin diha sa ikaupat ka ng intensyon. Dili na siya kabahin. Dili na mao ang pasabot nga intensyon. Mao bitaw nang sige kung tan-aw, makatawa ka nga maluoy, nga masuko kay natudloan ng katong mga wa kahibalo, mutuo pod. Kaya ang po'y tuon-tuon. Kung magtuon, wala man po'y available nga mga resources. Unya kung magtuon pod na ang available resources, dili kasabot. Nga naman, kulang sa background. Sama aning fundamentals of Catholic dogma. Kulang sa background. No? Na may mga Griego nga mga pulong diha, na may mga termino diha nga mga Latin. Lisod man na sabton sa mga taong kulang o background. Ngunya, ang level pag yun na expected nga doon na kay background sa philosophy, doon na kay background sa metaphysics, aron masabtan nimo ang kining dokumento ha, Fundamentals of Catholic Dogma. No? Mo nang lisod. Ang uban maglisod. Mo na ang uban magsalig ni adtong maayo mamaba. No, sama sa kaila na to nga supporter sa SSPX. Maayo mamaba. Pero ang unod sa gibakba, sakto ba? Sayo. Sama sa tangkuan, no? Kay ngunya, ang intention sa simbahan, kinahanglan magwali diha, kinahanglan magtudlo og mga doktrina simbahan. Mao ba day na ang gipasabot nga intention sa atong nangahisgutan? Dili na mao. Dili na mao. Kay kanang pagtudlo, dili na kabahin sa intention sa ministro aron mapahigayon ang balido nga sakramento. No? O na nga, magbantay-bantay ta. Karon. Padayon ta, kining gitawag og ngano man nga makaingon ta nga sayop. No? Sayop ang kining gitawag og valid pero harmful. Sayop tungod kay ang sakramento kung valid siya pinaagi sa matter, form, minister ug intention, valid siya, no? Valid siya. Sa to pa, ang pagkabalido sa maong sakramento mo'y garantiya nato, no? Mo'y garantiya nato kang nga maong sakramentuha iya na sa Dios. Og ang epekto dinhita, no? The effect of the sacrament. Ang iyang epekto walay makapugong bisag kinsa kay gahom na sa Dios. Mo'y timailhan nato kung balido ang maong sakramento, mo nay timailhan nga iya na sa Dios og walay bisan kinsa nga makapugong kung unsa may epekto ni ana. So, unsa may epekto sa maong sakramento? Unsay epekto sa maong sakramento? Ang epekto sa maong sakramento, mao ang grasya. Okay? Mao ang grasya. Unya, ang maong sakramento, no? Mupahigayon siya sa iyang angay nga epekto. Gitawag na siya sa Council of Trent of ex opere operato. Sabtan ba na? Sa itong kubanan nga nasa SSPX. Sabtan ba na? Ex opere operato. Nag-ingon na nga the sacramental grace is caused by the validly operated sacramental sign. Ex opere operato. So, mo na ang epekto sa
sakrament. Ang pagbuhat, no? Ang pagpahimutang sa kining gitawag supernatural grace. Supernatural grace. No? Ang Council of Trent gi-emphasize gina sa Council of Trent nga ang sacraments communicate grace by themselves. They communicate grace by themselves. Dili tong kay communicate na siya grace tungod kay mao ni ang rito nga gigamit. No. Ang ex opere operato wala, no? Nagadepende, wala magsalig sa kung unsa nga rito ang naa diha o sa kung unsa nga rito gihimo ang maong sakramento. Wala. As long as naa ang mga requirements, basic requirements, balido siya, karon kay balido naman, no? Karon kay balido naman, do na siya gitawag nga ex opere operato. Musugot kag sa dili, no? Musugot kag sa dili, mulihok na siya iya ang maong sakramento ug muhatag na siya grasya. Ang pagkabalido niya mo'y garantiya nato nga iya na sa Dios ug dili iya sa yawa. Naabay tudlo ang ato ang simbahan nga sa diha nga valid na ang sakramento, do na pa say panahon nga makaproduce og negative effect. No, wala. As long as valido na siya, no? Garantiya na siya nga iya na sa Dios. Ug mubuhat na siya, muhatag na siya grasya, no? Sa kung unsa nga grasya ang iyang ipahimutang ngadto sa mudawat niini. Dili gina, never gina mahitabo nga do na pay harm mahitabo. No? Musugot kag sa dili, mu produce na siya sacramental grace. Supernatural grace kung gitawag natong sanctifying grace. Ang kanang sanctifying grace, muna siya mahimong epekto sa maong sakramento. Nya kanang epekto sa sakramento, iya sa Dios o iya sa yawa? Iya gina sa Dios. Dili gina mahitabo nga ang balido nga sakramento mahimong iya sa yawa. Okay? So, maayo nang masabtan pag-ayo ba? Kay kinining itong mga amigo nga mga supporters sa SSPX magsigi og kining pangatake sa misa, no? Kay invalido ko, no? Or moingon sila usay balido pero harmful. Pwede ba? Valid na gani, no? Valid na gani. Do na tay gitawag nga ex opere operato. Okay, valid naman siya, mo na garantiya nga sakto nakasubay sa maong requirements. Garantiya na siya nga iya na sa Dios ug mo-operate na siya, no? Sa kung unsay gusto sa Dios nga mahitabo diha sa sakramento. Mulihok na siya. Ex opere operato. Regardless kung ang nagdawat aware o dili, no? Or regardless kung ang ministro in the state of mortal sin or wala, dili man. Kaya ang Dios na mismo, no? Ang naghatag og gahom sa maong sakramento, Dios mismo. Dios. Dili yawa. Kaya in the first place, kung iya siya yawa, harmful siya. No, harmful. And in the first place, dili siya valid. Dili siya valid. Karon, ang pangutana, ang sakramento sa Eucharistia nga naa diha sa misa. Question, valid or invalid? Ang tubag, valid. Naa ang matter, naa ang form, naa ang minister. Karon, diri nagbangi sa intensyon. Kaya ang gipasabot sa simbahan nga intensyon,
ang intention unsay katuyuan sa simbahan nganong ipahigayon ang maong sakramento. No? Pananglitan. Nganong ginabuhat man sa simbahan ang maong bunyag? Sa unsang katuyuan? Aron mapasaylo ang panulundon nga sala. Okay? Ang Eucharistia. No? Unsang Eucharistia? Nganong pagahimuon, no? Nganong pagahimuon ang maong sakramento sa Eucharistia. Nganong ginabuhat man ang simbahan? Ang ministro masayod, nasayod. Tungod kay kaning maong sakramentoha, mao ni makapasantos sa usa ka tawo, makapahaom kaniya, no? Kaingon pa ni Kristo, hangtod, no? Hangtod nga dili ikaw mukaon sa akong lawas ug muinom sa akong dugo, dili ka makabaton sa kinabuhing dayon. Nya hangtod karon ginabuhat na tungod sa maong gitudlo ni Kristo, ginabuhat sa simbahan, sa maong katuyuan, sa maong sugo, sa maong grasya nga gihatag ni Kristo. Dili tungod kay ang intention gisabot sa supporters speaks, ang intention kinahanglan magwali, kinahanglan magwali og doktrina. Iba na mao ang pagwali sa doktrina dili man na kabahin sa intensyon sa ministro aron mapahigayon ang sakramento. Kung magpataka ba, no, dili magpataka. Kung wa kasabot, hilom. No? So atong naklaro, no? Atong naklaro. Daghan pa unta kay tag hisgutan. Kining naapay mga Denzinger, pwede po nato gamito ng Denzinger, no? Denzinger. Gikan sa Denzinger 850. 848. Ang tanaw na to. Kini kay mura bugat kayo ni kining kanon sa sacraments. Bugat kayo ni. No. Yan canon number 8. If anyone shall say that by the said sacraments of the new law, grace is not conferred from the work which has been worked, ex opere operato, but that faith alone in the divine promise suffices to obtain grace, let him be anathema. Let him be anathema. Ipatunglo siya. Kumingon siya nga, balido na ang sakramento. Pero mingon siya nga, way grasya diha, kay harmful na. Kato pa, kay harmful man, walay grasya. Tama mali. No. Sakto gyud. Kung harmful siya, niya ang harm is incompatible, no? The harm is incompatible with grace. Grace is not harmful for the soul. No? It is always beneficial. Karon kay balido man ang sakramento, wala gyud higayon nga makapaharm ni siya. No? Wala gyud higayon makaharm ni siya diha sa taong mudawat niini. Wala higayon nga makapaharm siya, makapadaot siya. Ang sa giingon sa Canon 8, kung dunay moingon nga sa diha nga ang sakramento, no? Diha sa sakramento, balido nga sakramento, no? Wala madawat ang grasya kay harm. Kinahanglan dawaton gid mo ang kamatuoran nga nakadawat gito grasya ang tao nga midawat sa sakramento. Kay kung wa pa, no? Ex opere operato biya ng sakramento. Kay kung wa pa, wa nimo gituhuan ang kining gitawag ex opere operato nga ang sakramento dunay siya kagahom siya ang kaugalingon nga mo produce mo pahimutang og grasya ngadto sa tawo
Doon na siya kaugalingon niyang kagahong pahimutang og grasya ngadto sa tawo nga midawat niini. Nya mayong kag harm, supaka ang Canon 8 sa Council of Trent. Nya yung padre sa Canon 800 Canon 6 no sa Denzinger. If anyone shall say that the sacraments of the new law do not contain the grace which they signify, or that they do not confer that grace on those who do not place an obstacle in the way, as though they were only outward signs of grace or justice, received through faith, and certain marks on the Christian profession by which the faithful among men are distinguished from unbelievers, let him be anathema. Ipatunglo siya. No? Kay valid na gani, sa ato pa, duna na siya'y grasya. Kung pananglitan, sakramento sa bunyag, ang sakramento sa bunyag nga balido, duna na siya'y grasya. No? Duna na siya'y grasya nga mooy mo pahimutang sa grasya ngadto sa nagdawat sa maong sakramento. Never yun mahitabo nga dunay harm diha. Kanang doktrina nga dunay harm, irihis na nga doktrina. Dili na mao ang doktrina sa simbahang Katolika. Dili na. Unya, kumusta man? So kay kining mga kaigsuon na nato nga supporters sa SSPX. Kusog kay mga taki sa simbahan. Kusog kay mga taki sa simbahan kay tungod kay ilahang ipamugos nga invalido or dili na sakto ang misa niya ang ilaha. Kumusta man? So, kung kining mga kaigsuonan natong mga supporters sa SSPX, mutuo na ang sakramento sa Eucharistia nga naa di sa simbahan sa Novus Ordo, balido, kinahanglan dili sila moingon nga harmful. Otherwise, kung moingon silang harmful, mga irehis sila. Subay sa doktrina, dogma sa simbahang Iglesia Katolika. Mao na, no? Kay niingon ang Santo Papa. Hangtod nga ang doctrinal question tali sa SSPX ng grupo o sa simbahan. Wa gyud na sila'y canonical status, but pasabot wala sila'y ministro. No? Suspended ang ilang pagka-ministro. Illegal kung magbuhat sila sa ilahang pagbuhat sa ilahang ministro. No? Illegal, not licit. Valid, yes. Ang ilang mga sakramento, valid, yes. Pero illicit. Ngano man, wa man sila mahiusa pa sa simbahan. No? Nya mo na ilang gamiton, no? Kanang para ma-divert ang attention, no? Para ma-divert ang attention sa ordinaryong magtotoo. Ngadto kanila ilang atakihon ang misa sa Novus Ordo. Ingon nga tabon sa ilahang kasaypanan. Unsa man dayang sayop, no? Sa day sayop. Ingon sa Santo Papa, no, sa ni Pope Benedict XVI, kaning Pope Benedict XVI, sa iyang dokumento Summorum Pontificum, walay canonical status ang SSPX. O wala sila naghupot sa legality sa pagkapari. Mamana ang masabtan nito, Summorum Pontificum. They do not exercise legitimate ministry. Sa to pa, wala sila ministriya, no? Wala sila ministriya. Kumbaga, kung sa maestro pa, di ka pwede magtudlo kay wa kay lisensya. Yes,
nahimo kang maestro kaniadto. Di wa nay makausab nga ikaw maestro ka. Nakatatak na sa imuhang pangalan nga maestro ka. Pero karon kay naimbarguhan man ka og lisensya, no? Dili ka pwede mo tudlo. Mao pod na ang hitabo sa SSPX, no? Pari, yes, balido ilang pagkapari. No? Posible nga balido ilang pagkapari. Posible nga balido ang sakramento. Apan illegal siya. Dili licit. Panunsa may giingon sa usa ka santos. Sa usa ka santos. Unsay giingon sa usa ka santos mahitungod ni anang maong sitwasyon na. Panahon nga ang usa ka tawo, usa ka ministro suspended. Hunya magpadayon gihapon og buhat sa iyang ministriya. Bisag suspended na. Ang butang na to wala gi-excommunicate. Yes. Wala. Dili. Bisa pag kining automatic excommunication, wala. O, sige, provided. Pero degraded man. Anong degraded? Kay, ingon man ng Santo Papa. Makabuot pa daig ka sa mando Santo Papa. Kung siya may gingon Santo Papa, they do not exercise legitimate ministry. Klaro kayo. Wala sila'y ministriya. Dili legitimate. Dato pa, illegitimate. Illegal. Illegal. Yung sa may gingon sa Santos. Mahitungod anang paundang na, pero nagpadayon gihapon. Okay. Ingon pa ni Saint Thomas Aquinas. Consequently, if a man be suspended by the church, suspended. Ang usa ka tao suspended or excommunicated or degraded. Ako sa akong tan-aw dili man ko suspended sa akong pagkakatoliko. Dili man po ko excommunicated. Dili po ko degraded. Ang mga pari sa naa sa simbahan karon, no? Itahan kini mga pari nga naa diri sa katedral, dili man na suspended. Dili pa na excommunicated. Dili pa na degraded. Pero kumusta man ang kining mga pari sa SSPX? Suspended. Ingon pa sa Santo Papa, sa Summorum Pontificum, they do not exercise legitimate ministry. Sa Santo pa, suspended. Wala sila'y kagahom. No? Sa pag-exercise sa ilang ministriya, suspended na. Sa ito pa, ingon pa ni Saint Thomas Aquinas, he does not lose the power of conferring sacraments, but the permission to use this power. Sa ito pa, wala matangtang kaniya. Nga pari sa SSPX, wala matangtang, no? Ang gahom sa pagbuhat sa sakramento. Pero kay suspended man, ingon pa ni Saint Thomas Aquinas, wherefore he does indeed confer the sacrament, but he sins in so doing. Nakasa. Kaya nagpadayon man, suspended na gani. Nagpadayon man, nakasa. Sa punto ni Saint Thomas Aquinas, nakasa. Ingon ang Santo Papa, wala kay legitimate ministry. No? Wala kay legitimate ministry. Ingon ang si Pope Francis, nakay nakakaroy ministry sa pagpasaylo sala. I-extend na ko na ingon Santo Papa Francis, no? Naapod mo'y ministry, tagaan na tabog ministry sa pagkasal. Musta man ang ministriya sa pagmisa.
Wa, no? No? Diha lang sa sakramento sa pagpasaylo, sakramento sa pagkasal, yes. Pero sakramento sa Eucharistia, sakramento sa bunyag, ambot lang. Murag wa. So, kung wa man sa taga-administriya na, pero nagpadayon sila, nakasa matod pa ni Saint Thomas Aquinas. Nya. Yung pa, padayon pa ta. Yung pa ni Saint Thomas Aquinas, he also sins that receives a sacrament from such a man, so that he does not receive the reality of the sacrament unless ignorance excuses him. Okay? Sa ito pa, katong tao nga midawat sa sakramento, no? Midawat sa sakramento, valid ang sakrament, na ang grasya, no? Na ang grasya, pero wala madawat ang realidad. No? Unsa man ang realidad diha? Na kani maong grasya mudagay-day nga na kaniya. Mao man ang realidad. No? Nga valid nga sakramento sa to pa na ay grasya. Ang sa SSPX nga sakramento nga ginabuhat valid. Na ay grasya. Paringon ni sa ini Saint Thomas Aquinas, wala mahitabo diha ang realidad sa sakramento. Kaniya, wala niya madawat ang realidad. Unsa may realidad sa sakramento nga ang grasya nga naa diha sa maong sakramento ex opere operato, madawat nga na kaniya, pero wala na mahitabo kaniya. There is no reality. The reality of the sacrament is not received. Wala madawat. Unya nakasala pag yun. No? Both ang nagbuhat sa sakramento ug ang nagdawat sa sakramento, pareho silang sad-an. Mo na ingon sa Santos nga si Saint Thomas Aquinas. I hope nga nakasabot, no? Nakasabot. I hope nga nakasabot ta. So, ang balik ta sa ato ang main topic, ang kining gitawag og valid but harmful atong nalisgutan sayop. No? Nganong sayop man kay ang valid nga sakramento naa na gid na niya. No? Naa na gid na valid nga naa na gid na niya ang grasya. Wa nay makapugong pa. No? Wa nay makapugong pa nga kanang maong grasyaha madawat ngadto sa nagdawat. No? Sa maong sakramento. Sa ato pa, kay valid man siya, naaman ang grasya, nagikan sa Dios, dili gina siya maingon nga dunay harm. Kay ang grasya, para man na sa ikaayo, sa kalag sa tao. Dili kay para sa ikadaot sa tao. So ang pulo nga valid but harmful, sayop o dili na doktrinas Katoliko. Posible doktrina na sa ok-ok. Na, sayop. Unya, sa nahitabo sa simbahan, no? Nahitabo sa simbahan, nagkauyon ang SSPX ni ining matter, form, o minister, pero wa magkauyon sa intention. Kay di ay, kay ang sa SSPX, intention di ay kuno, nga kinahanglan buhaton ang maong ang misa, pinaagi sa Tridentine Rite. Di man na mao. Sayop na. Kinahanglan, nga ang pari diha, magwali, magtudlo sa mga doktrinas Katoliko. Di man na mao. Di man na mao tudlo sa simbahang Katoliko. Ang tudlo sa Katoliko, nga kanang maong intention, at least virtual. Sa unsang paagi nga virtual, or unsang paagi nga actual, upat man na, kinahanglan, at least kanang ikaduha kanang virtual na ana siya para mahimong balido ang sakramento. Unsa man nga intention
kung unsay gibuhat sa simbahan sukad kaniadto hangtod karon nganong gibuhat na siya. That mo na gitawag sa the church does. Gibuhat na sa simbahan panalitan bunyag. Gibuhat na sa simbahan, the church does the baptism. No? Aron ang tao nga makadawat sa bautismo mapasaylo sa sala nga panulundon. Gibuhat no sakramento sa Eucharistia. No? Ginabuhat sa simbahan, the church does it, no? Aron ang tao makadawat no sa kinabuhing dayon. Kadawat ni Kristo. Mo man ni Kristo. No? No? Mo nang epekto sa grasya. Ito pa, yung upat magkauyon ang mga SSPX na buot-buot og kagalingon nilang doktrina mahitungod sa intensyon nga dili mao ang gitudlo sa simbahan. Kita nimo. Okay? Nya ingon pa nga kumpara nimo ang misa sa simbahan karon og misa sa SSPX. Ang misa sa SSPX valid but illicit. Ang misa sa simbahan, Iglesia Katolika, valid and licit. But pasabot, balido og legal siya, gibuhat siya sa legal nga pamaagi. Kay ang ministro wala masuspend. Kani SSPX na-suspend ang ilahang ministro. No? Ang ilang ministriya na-suspend. Ato pa dunay kalahian. Nya kani kay dili man suspended, no? Di man excommunicado kining minister sa sakramento sa Novus Ordo, wa makasa. Pero kining SSPX matud pa ni San Tomas Aquino nakasa. Apil tong magdawat sa sakramento nakasa. Ingon pa ni Saint Thomas Aquinas, wala gyud madawat ang realidad sa sakramento. Diha sa nagdawat sa sakramento nga gibuhat diha sa illegal nga pamaagi. Mao na. Asa man karon nimo hangtumanon katong valid and legal or valid and licit nga sakramento nga way sa og nahitabo og nadawat ang realidad diha sa sakramento kaniya. Mauna ang sa simbahan. Apan kumusta ang SSPX? Nagbuhat sa sakramento, balido. Pero illicit. Sa ato pa, kay illicit man, matud pa ni San Tomas Aquino, nakasa. Og ang katong mudawat sa sakramento, nakasa usab. Og katong magdawat sa sakramento, wala mahitabo kaniya ang realidad sa sakramento. Sa ato pa, wa siya kadawat sa grasya. In fact, nakasa pa. No? So, ingon na. So, medyo taas-taas atong panaghisgot ni ining maong topiko. Sunod na itong isgutan siguro, kaning gitawag na itong Mysterium Fidei. No? Mysterium Fidei. So, hinaut ako nga sa atong hamubo nga panahon, hamubo ba? Murag taas-taas, no? Hamubo nga panaghisgot nato mahitungod sa kining pagkabalido sa sakramento, ug kanus madawat ug unsay epekto niya, no? Atong naisgutan ang kining gitawag og ex opere operato, no? Atong naisgutan daghan kay tag nahisgutan apan manamilit na ako, no, kaninyo hantod sa sulod natong panagkuyog na maghisgot ta pud ta, no, og mga butang may kalabutan sa pagtuo. Dinhi lamang daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.